Alright guys, so yung topic natin ngayon is paano natin gagamitin si asynchronous programming sa pag-fetch ng ating data. So, from API. So, previously, di ba tinuro ko sa inyo kung paano mag-fetch ng data using fetch function ni JavaScript. So, ngayon, i-apply natin yung asynchronous. So, dito mag-create lang tayo ng instance na for response and then yung ating await fetch na function. So, gagamitin natin yung await kasi para sa return, sa promise niya. Kasi promise ang nire-return nitong fetch natin na function. So, type natin URL, yung API, yung endpoint. So, localhost 5173 and then yung ating data.json na makikita rito sa my public directory natin. So, panoorin nyo na lang yung fetch na kung paano mag-fetch. Meron ako tutorial yan. So, yan. Ngayon, console lang natin si response. Tingnan natin kung ano magiging result. Yan. So, click natin ng fetch and then makikita natin response, di ba? So, ayan yung nire-return ni response, actual return niya. So, may headers dyan, may ano dyan, status na okay. And then, yan, status code. And then, yung status text, tapos yung URL, and then so on, yung mga ating mga option dyan. So, ngayon, gusto natin makuha yung actual data, diba? So, kapag gusto natin makuha yung actual data, instead na response, so, kailangan natin gamitin yung data. So, gamitin lang, create lang ako ng data na variable and then gamitin natin yung JSON na method. So, response.json. So, ayan. Ngayon, click na, ano natin to. So, ilag natin tong data. So, pag nilag natin yan, makikita na natin yung pinaka-actual data. So, clear natin and then fetch. Yan. So, diba? Ganun lang ginagamit si asynchronous and mostly useful talaga siya pag nagpe-fetch tayo ng mga API.